welcome back to my YouTube channel. So, ang gagawin natin ngayon is the application, lahat ng ating na-discuss ng mga nakaraang araw. So, gagawa tayo ng CRUD gamit si Lavalas framework. Okay, so dito sa aking installation folder, so yung pa rin ginamit ko dun sa mga previous tutorials natin. So, user pa rin yung ginamit ko. So, ang gagawin natin CRUD is more on, about users. Okay, adding or creating, reading or showing, updating and deleting of user. So, parang user profiler ang ating, or profiling ang gagawin natin dito. Okay, so, meron na akong naihanda. Okay, so, binura ko na lang yung class. Binura ko na lang yung mga methods ng class na to. Okay, so same class din, user. So, may inihanda na ako dito na view para hindi na tayo magta-type ng madami. So, gumamit na ako dito ng Bootstrap. Okay, so yan. May template namang nadadownload dun sa mismong website nila. Okay, so buksan nyo lang yung Bootstrap. Get Bootstrap. Ayan. Then, buksan nyo lang yung website nila. Then, click nyo lang yung docs. Ayan. Then, sa medyo pagitna, may makikita kayo dyang starter template. So, yun, i-copy nyo lang yun. Then, paste nyo na lang dito. So, ang ginawa ko, pinaste ko na lang dito yan sa show.php ko, which is inside views, then user. So, meron akong isa pang folder inside views na user. So, doon ko inilagay yung aking show.php na view. Okay, so yung starter pack, pag pinaste natin yun dito, so ganito lang yung itsura niya. Okay? So yung mag-output lang dyan, pag binarowse nyo si hello world, so yun na lang sa loob ng body, ilagay nyo na lang itong mga nilagay ko dito na controls. Okay? So, simple lang naman yung ginawa ko. So, para makita natin, gawa lang tayo dito ng isang public method. Okay, function, example ay show na lang. Show data. Okay. Then, dito na lang natin siya i-load para makita natin yung itsura nung pinarepair ko na view. So, ang pangalan niya ay show inside user. So, ilagay ko muna yung folder kung nasan siya, then show. Okay. Try natin siyang i-load sa ating browser. Localhost. Activity final, Lavalas, user, then show data. Ayun. So, mapapansin nyo, meron na tayo dito ang simpleng table sa taas. Wala pa nga lang laman kasi wala pa tayo nilalagay. Okay, so plain HTML pa lang naman siya. Ang laman. Then, meron tayong mga inputs. Okay, so ito yung mga kailangan nating ma-insert sa database. At the same time, yun din yung lalabas dapat dito sa ibabaw. Okay? So, panag-query na tayo dun sa ating database. So, balik tayo dito sa ating code. Okay, so to give you some insight dun sa mga ginamit ko na forms na controls dito. So, we have classes, different classes, kagaya ng container. So, yun na yung buong pinaglalagyan ng ating mga elements, HTML elements. Then, gumawa ko ng isang row. empty 3, may ibig sabihin margin top niya ay 3. Kaya medyo may margin siya dito, yung sa ibabaw. Kasi pag inalis niyo yung margin, didikit talaga to dun sa pinaka-top. Okay, so under pa rin, under naman ng row, this column. So, ibig sabihin nito, column 6 ang size. Yung SM, MD, yan ay dun sa mga sizes ng screen natin. So, para mag-fit din siya dun sa ating small screen. So, in-SM ko na. So, wala namang kasi pwede nyo namang i-6 lang yan kahit wala yung SM. Yung MX Auto naman na class is para ma-center. Okay? So, yan. So, nakalagay kasi dyan, column 6. Ang buong numbers of columns nitong ating isang row is 12. Ibig sabihin, ang ginamit ko lang is 6. Kung yan ay hindi naka-MX Auto, nandito yan sa gilid, sa kaliwa. Using MX Auto, yan may igitna natin. Then, yung 6 ay makukonsume natin dito. Yung 6 columns. Okay, again, ang maximum nito ay 12. So, 1 to 12 ang size ng column sa Bootstrap. Then, gumamit lang ako ng card. Yung card na yan, ito yung pinaglalagyan na. Yung parang may box na yan. Okay, naka-card yung ating form elements.
Inside card, yan, may card body, card title. So, nandun yung ating table inside that card. And then, yung ating form elements. So, na-rename ko na rin naman yung iba dyan. So, meron na tayong username, password, email, tsaka yung user type. Okay, so, more on inputs, tsaka select lang naman, form lang yung elements, yung lang yung ginamit ko dito. So, yan, nauutal pa. Okay, so, punta muna ulit tayo dito sa ating user controller. So, ngayon, yung ating table, kita nyo naman, yung view pala natin na show, nandun na rin yung ating gagamitin para makapag-insert. Okay? So, yan. Okay. Yan. So, medyo humiwalay pa. Yan. So, mapapansin nyo, nandito na yung form natin para makapag-insert tayo ng bagong user. So, syempre, para makapag-insert, kailangan natin mag-query sa database. Okay, so this time, ang gagawin natin sa tutorial na to, buksan natin yung auto-load. I-load na natin yung session, form validation, at saka database. Para hindi na natin siya i-load dun sa mga controllers, models, or dun sa loob ng mga methods na paggagamitan natin. Okay, so yan, naka-auto-load na siya dito. Okay, so kung okay na yung auto-loading natin, so yung mga classes na i-auto-load natin, then close na natin to. Ngayon naman, punta tayo sa database config natin. So dahil nakapag-set na ako before, mayroon na akong settings dito. So again, database dami yung gagamitin ko. And inside that database, yung table user ang i-access naman natin. So nakagawa na rin ako ng columns, okay, para dun sa table user natin. Okay, so close na rin natin kung okay na. Okay, so ngayon naman, sunod natin gagawin, mag-create tayo ng model para makapag-insert na tayo ng data. Okay, para makapag-create na tayo ng bagong row. So pangalan na lang natin ay user model. Okay, so copy lang natin to. Ito na lang. Yan. Then, same name lang din dapat. Then, na-extend natin dito naman yung model. So, pagta natin yan. Then, dito, gawa lang ako ng isang method muna, insert data. Okay? So, nasa model tayo. Kinapi-paste ko lang kanina to, user controller, para hindi na ako masyadong mag-type. Okay, save natin. Then, dito sa insert data natin, okay, gawa naman tayo ng query. So, ano ba yung mga kailangan nating i-insert? By the way, so, yung username, password, email, at saka user type. So, dito, gawa lang tayo ng array variable. Sample ay data na lang din. Okay, para makapag-insert tayo. Ay, sorry. Yan. Okay, so, ano yung unang column? Username. Then, ano yung magiging value niya? So, kung mapapansin nyo, kailangan natin kumuha ng value from our controller. Okay, dito. Ibig sabihin, sabi ko nga, sa controller pinaprocess. So, dapat dito rin manggagaling yung mga na-process na para naman magamit dito sa ating model. So, gawin natin, naglagay muna tayo dito ng mga parameters para makuha yung mga informations na nabanggit ko dun from our controller. So, example, sa username na lang i-name natin sa parameter. Then, password, email, and user type. Okay, so magiging value daw nito is username. Okay, another key, array, password, ang pangalan ng column natin. So yung value is password din from the parameter. Another one is the email. Check muna natin kung email nga yung name, email din. Then another parameter, email din ang nakalagay. Then, yung last parameter, so user type. Okay, then, user type from the, yan, our parameter. So, next thing to do,
Kasi naka-auto-load na yung ating database, hindi na natin kailangan i-load dito. Tawagin na lang natin si this db then table. Ano yung table na gagamitin natin? Si user. Mapapansin nyo, ayun, table user. Okay, then, insert. Okay, so yung array variable na indiretso natin dito. Then, exec or execute. So, ayan. Return natin to. Okay, so kapag nag-execute daw, yun ang magiging return value niya. So, may affected rows doon. So, try natin. Or, pwedeng ipasa na muna natin sa isang variable para true or false. Okay, result yung output. Pasa natin kay result. Then, condition tayo dito. If result, then, anong gagawin daw? Return. Kahit hindi natin lagyan ng curly bracket. Return true. Yan. Okay, so ibig sabihin, kapag okay yung ating condition, return true lang natin. Okay? Or pwede naman nga kanina, yung mismong return lang. Gawin na lang natin ganyan. Then, balik tayo ngayon. Meron na tayong method para makapag-insert sa ng data from to our database. So ngayon, balik tayo kay user controller. This time, ilo-load natin si model or si user model. So gawa na lang tayo ng constructor kasi gagamitin pa ulit natin yan mamaya. So para hindi tayo pa ulit-ulit, gawa na lang tayo dito ng constructor. Or pwede namang i-auto-load nyo na lang din yung model. Okay, so this time, constructor na lang muna. Kasi dito lang naman sa isang controller lang naman ang gagamitin natin. Okay. Then, load natin yung model. This, load, model. Yan yung pangalan ng model. Okay. And dito, okay, tawagin natin yung model. Okay, para makapag-insert. So, tawagin natin yung model dito na this model. Hindi pala, user na pala yon. User then, ano yung pangalan ng method sa ating model? Insert data. Okay? Insert data. Then, kung mapapansin nyo, humingi ako ng 3 parameters. So, dapat meron din tayong 3 parameters na ipapasa dito. Okay? So, saan ba manggagaling yung mga parameters na yon? So, ibig sabihin, bago natin buksan itong si user model, kailangan muna natin kumuha ng mga data. At yung data na yun is manggagaling naman dun sa ating in-input dito, sa ating view. Okay, so manggagaling kay username, password, email, at saka dito kay user type. Okay? So, ang gawin natin, bago natin kuhanin directly, pwede kasi natin kunin yan as ganito. This IO input, post. Then, halimbawa, yung username ang kukunin natin from the form. Ito, si username. Okay, pwede natin yan kunin ng ganito, direkta na. At yun yung ipapasa natin dito. So, ang gagawin natin ngayon ay i-validate muna natin. O, ibig sabihin, gagamit tayo ng form validation class. Okay, so, muna natin to. Dahil na-auto-load na natin siya kanina, hindi na natin siya kailangan i-auto-load ulit dito or i-load natin dito. Tawagin lang natin yung method na submitted. If this form validation submitted. Ayan. So, kung masasubmit natin, sunod, magraran naman tayo ng mga rules. Okay, so, gamitin ulit natin to, this. Okay. Say that, gawa naman tayo ng rule. Unang rule natin ay si name. Okay, ano pa yung mga names na kailangan natin? Si username. Okay, yung pangalan ng ating control. Yun, si username, password, email, tsaka user type. So, yun ang ilalagay natin dito.
Okay, ano ba yung si username? So, dapat daw siya ay required. Okay? Okay, si username ay dapat required. Then, so, password. Ay, sorry. Name pala. Then, password. So, copy na lang natin to. Paste, paste, paste. Username, password. Palitan lang natin to. Email. Then, yung ating user type. If, tawag ulit tayo ng validation. If validation, run naman. Sabihin kung walang naging error. Okay, ano yung gagawin niya? So, kung walang magiging error, doon natin to ilalagay or kahit ito lang munang isa. Kasi ito kasi lagi dapat nakikita natin yan. So, yun ang ilagay natin dito. Okay, so if ever daw na walang error, pag nirun daw natin tong method na to, ay okay, so before tayo mag-insert, so try muna natin i-validate yung mga data from our form. So, naglagay lang tayo dito ng required validation or yung rule. So, ang problema dito, meron na rin tayong validation sa ating front end. So, ang mangyayari dyan, hindi talaga yan masasubmit maliban na lang kung gagawa natin ng paraan. So, yung validation kasi mas mainam na ginagawa nyo sa back end. Okay, so meron kasi mga ways para ma-bypass yung front end validation natin. Okay, so kaya kahit meron na tayo ditong validation, maglagay pa rin tayo dito. So para makita naman natin yung aside from required, makita pa natin yung ibang validation, so magdagdag na lang tayo. Halimbawa kay username, maglagay tayo ng min length. So dapat daw ay hindi siya bababa sa 5 characters. Dagdag na rin tayo ng max length, dapat naman ay hindi siya tataas ng sample ay 20 characters or 15 lang. Okay? Then, email, validate din natin siya. So, try natin na dapat sa email ay valid email. Ayan. Valid email. Ayan. Ayun. So, yun lang mga dinagdag ko for validation. So, again, sabi ko nung kanina, kapag nag-execute tong run method natin, so if ever na walang errors, mag-execute yung nasa loob niya. Else, kung may error, so ang gawin natin, ilabas natin yung mga errors ng validation natin. So, sa form helper, meron tayong pang-check. Okay, so magkasama kasi, pinag-connect ko kasi si form validation at saka si form helper. So, this time, hindi kasi ako gumamit ng form helper, pero pwede ko pa rin na magamitin siya. So, para lang makita natin yung mga validation errors natin. So, open muna natin yung instance ni helper or i-run muna natin yung mga functions inside form helper. Then, load muna natin siya. Helper. Then, yan, form. Okay? Then, hanapin natin yung function na or gamitin natin yung function na validation errors. Okay, ang i-echo natin yung mga errors during validation. Okay? So ngayon, check natin. May balik tayo dito. Ayan. 23. Ayun. Kulang pala ako ng terminator. Save lang natin. Ayan. Okay then, so balik tayo kay show sa view file natin. So yung ating form action, dagdagan na natin siya. So saan ba siya mapupunta kapag sinabit natin yung form? Okay, so lagyan lang natin siya ng value. Gamitin natin yung isang
function inside URL helper. So by default, mas mainam na naka auto-load na yung ating URL helper. So site URL ang function natin gagamitin. Okay, so para direkta, hindi na natin kailangan i-type yung base URL natin. So ang ilalagay na lang natin dito ay alin? So yung controller, example user, then saan ba natin papupuntahin, saan ba natin ipaprocess kay show data. Okay, so kay show data natin ipaprocess daw yung form na to. Then ano yung method na gagamitin natin? So post na lang ang gamitin natin. So balik tayo dito. Okay, so dahil hindi pa tayo mag-i-insert, i-check na lang din natin muna, i-dump lang natin yung mga makukuha natin. In case na okay or walang error, check na lang natin yung laman ng ating form. So pwede natin gamitin si this IO, then post. Okay, so pag gaganyan, hindi nyo nilagyan ng parameter si post, ang gagawin niya, kukunin niya lahat, okay, nung available data from post. Okay, so yung mga array data from post ay makukuha natin at makikita natin dito user var_dump. Okay, kung may error naman, then ma-check or makikita naman natin yung validation error. So try lang natin. So mali na kulangin natin, user lang ang ilagay natin kasi ang max minimum ay 5. And email, tama na lang muna natin yan. Save. Ayun. So during validation, nakita nyo, yung nilagay ko kasi sa username is user which is 4 characters, ang minimum dapat based sa ating inilagay is 5. Kaya lumabas yung validation error na yon. Okay, so nasa inyo na yan kung paano nyo siya lalagyan or kung paano nyo siya lalagyan ng design or kung saan nyo siya ilalagay. So dito ginamit ko lang siya muna para ma-check lang or ma-test lang natin. So gawin natin, comment na lang muna natin to. Then itama naman muna natin lahat yung input. So reload lang natin. So check lang natin. Ayan. So nung walang error, ang lumabas naman ay lahat ng array variables from post method natin. So yun, makikita nyo, nandun yung username, yung tinype ko, password, yung tinype ko, email, yung tinype ko, yun. So ibig sabihin, nakukuha niya, okay, gamit si IO, class natin, yung lahat ng laman ng post or yung available array values from post method natin. Okay, so anong gagawin natin doon? So lahat ng nakuha yun, di ba yun yung dapat nating i-insert sa database. So kaya ang gagawin natin, isa-isahin natin silang kunin para may insert sa database. So dahil meron naman tayong nagawa dito, ayan, so try natin na siyang gamitin. Okay, comment ko lang to. Then, proceed na tayo sa pag-insert. Okay, so true or false lang ang output niya. So pwede na natin i-recta yan. Return. Yan, return. Then, yung model natin, this user. Okay, so yun, na-load na naman natin yung model dun sa taas, sa constructor. Then, hanapin natin yung, ano yung pangalan, insert data method. Insert data. Then, kailangan niya daw ng 4 na parameters, username, password, email, user type. So, ito yung ilalagay natin dito, yung galing kay form natin. So, yung display natin user IO class kanina. So, unahin na natin, ano ba yung una niyang hinihingi? Si username. So, bigay natin si username. Okay, pwede dito, rekta na. This IO post, then username. Yan. Okay, kung gusto niyo naman ipasa pa sa variable dito sa taas, okay dito, so wala namang problema doon. So ang gagawin ko lang ngayon, direkta ko na, kasi wala na naman akong i-check na ibang validation. So in case na meron pa kayong gustong i-check doon sa mga inputs, yun, pwede nyo ipasa muna siya. Then, sunod na hinihingi, password. Okay. Sunod na hinihingi ay, alin? Email. Then, yung last ay yung ating user type. Okay.
check lang natin kung mag-i-insert na siya. Okay. Same value na lang, admin, save. Ayun, so walang lumabas na error. Hindi ko lang alam kung nag-insert siya. Okay, para ma-check natin. Kasi wala akong nailagay, nalimutan kong lagyan dito. Para malaman lang natin kung nag-run ng ayos or nag-execute ng ayos yung ating. Ayun. So, yun nakita nyo, meron nang laman yung ating database na galing doon sa ating form. So, ibig sabihin, nag-execute itong ating SQL statement. So, this time, nakakapag-insert na tayo. So, next natin gagawin, okay, so ayusin muna natin pala bago tayo mag-retrieve. So, ayusin muna natin yung yung mga success message, error message natin. So, dahil gagamit ako ng form helper, so maglagay na lang dito ko na lang i-declare sa constructor yung aking helper. Okay, so para hindi ko na dito ilagay. Then ito, alisin ko na yung else. Anong gagawin ko? So yung form validation error, ay doon ko na lang ilalagay dito para i-redirect ako na dyan. Para diretsong pagka hindi nag-successful ang validation, papalitawin ko dito. Okay, so balik tayo muna dito. Then, ayan, kung successful, tingnan natin itong mga naka-comment. Return. Okay. Then, pwede tayo maglagay dito ng, kaya naman, condition na lang natin ito. If successful yung ating ginawa, anong gagawin daw? So, mag-initialize tayo ng session. Okay, para yan naman yung lalabas dito sa ating show, sa view natin, kung successful yung ating pag-insert. So, this session, then set flash na lang ang gamitin natin, flash data. Okay, so lagay natin ay ano kayo maganda, status na lang. And ang value niya ay successfully added. Okay. User was successfully added. Okay. Then, sa show naman, unahin na natin si ba itsura ng ating form para masalansan muna natin. Ayan. Saan ba natin yun? Sa ibabaw na lang ng username natin ilalagay. So, this time, yan. Ito na lang natin ilagay yung mga errors natin. If, maglagay lang tayo dito ng condition. If, validation, errors. If not empty. Sabihin may laman yung validation errors natin. If not empty, ano daw gagawin? Okay, so if not empty yung validation errors, show natin yung mga validation errors. And then, lalim naman, okay, so dito naman, lalagay lang niya kapag may laman daw yung validation errors, kung yung mga validation errors, else, kung wala, edi wala siyang ilalabas. Then, dito, this time, ilagay naman natin ay si status. So, get flash naman tayo. This session, flash data. Ayan ang pangalan ng flash data natin, si status. Okay. Okay, so yan naman ang ating i-echo. Ayun, so meron na tayong error message at saka success message dun sa ating
form. Okay, so try natin kung okay na nga. Ayan, so may error daw. Undefined validation errors. Ay, sorry. Validation. Ayun. Hindi ko pala siya nagawang function. Kaya naging constant. So, ayun. Okay na. Okay, so try natin kung okay na yung error message natin tsaka yung success message natin. Try muna natin itama lahat ng input yon. User was successfully added. Try natin baliin or magpamali tayo dun sa validation. Okay, so si user mas maiksi sa 5 characters. Ayun. So, lumabas na rin yung error message dun sa taas ng ating form. So, bali, okay na tayo dun sa pag-i-insert ng data natin. Okay, so yun yung first part, yung pag-setup muna ng mga kailangan nating i-autoload, pag-setup ng database, ng configuration. Okay, so yun yung mga unang dapat nating isinasalang-alang para mas mapabilis ang ating pagde-develop. So, mas maganda nakaplano na lahat agad or alam na agad natin ano ba yung mga kakailanganin kong libraries. Okay, ano ba yung mga methods na kailangan ko. At saka, ano ba yung mga helpers na maaaring makatulong sa akin para mas mapabilis ang pagde-develop ko ng web application. So, yung second part naman, so tuloy lang natin. So, okay na yung create sa CRUD. So, meron pa tayong retrieve, update, at delete. So, doon na lang natin sa second part yon isasama. So, again, abangan nyo na lang yung upload ko doon sa second part. Okay, thank you for listening and watching. Okay. See you next time. Goodbye. And that ends our session for this tutorial. So, balik lang kayo para doon sa mga i-upload kong videos para sa series na ito. Once again, thank you for watching and see you soon.